Magandang umaga muli mga kapatid. So, dahil kabawa mo tayo sa mensahe natin sa umaga po ito, at bumalik tayo sa munang bahagi ng Biblia na nagkasala po si Adam at si Eva. Ano po? Tutuusin, bago po sila nagkasala, hindi natin alam kung ano yung kasalanan. Sila unang nagkasala, ito ang ating titignan sa umaga po ito. Nagkasala si Adam at si Eva. So, dito po sa Genesis chapter 3, makikita natin. Ito yung kauna-una ang kasalanan. Kaya siguro original sin dahil sa pinakauna. Pero hindi natin namana. Dito pumasok ang kasalanan kanya sa kalibutan. In other words, ito yung unang pagkakataon na nagkasala yung tama niya. Yung sa Romans 5:12, kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa kalibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Mas sinasabi lang ni Pablo, yung unang nagkasala kanya. Pero yung susunod ay kasalanan ng tao yun. Walang kaugnayan sa kasalanan ni Adam. Kasi sabi rito, kaya dumating sa lahat ng mga tao kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala kanya. So tayo nahiwalay sa Diyos. Hindi ibig sabihin ng kamatayan sapagkat tayo lahat ay nagkasala kanya. Tayo mismo nagkasala. Hindi tayo nahiwalay dahil nagkasala si Adam. Si Adam lamang at saka si Eva ang nagkasala. Pero yung subsequent na kasalanan ay personal na kasalanan ng mga tao yun. Ginawa nila yun. Hindi walang kaugnayan kay Adam. So ito yung first sin. Yung kauna-una ang kasalanan at sa kalibutan, makikita natin. At ang kasalanan hindi na mamana. Kung walang kasalanan hindi na mamana, namamana rin yung kaligtasan, di ba? Pero ang kasalanan hindi na mamana. Dito po sa Ezekiel, chapter 18, verse 20, ang tao nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay di magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. Di ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. So nagkasala si Adam at saka si Eva, hindi naman na yun. Sa kanya lang yun. Ang dadali lang sa atin, yung consequence na kasalanan nila, padalayan sila sa, alam mo natin, ang naranasan natin. Pero yung mismo pagkakasala, hindi natin naman na yun. Kasalanan pa rin ni Adam at ni Eva yun. Hindi na-transfer sa atin. So, ang kasalanan na hindi namamana, alam naman po natin sinasabi ng Biblia. Ang utos po ng Diyos kay Adam, sabi rito, sa Genesis 2:15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, tandaan niyo mas unang nilalak ang lalaki, at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, magpalaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kakakain. Sapagkat sa araw na ikaw'y kumain niyo, ay tiyak na mamamatay ka. Alam mo natin na hindi yung physical na kamatayan. Dahil kasala sila, nabuhay pa sila 5 taon. So hindi physical na kamatayan yun. Sila nahiwalay sa Diyos. In other words, pag oras na kinain mo yun, sabi ng Diyos kay Adam, maihiwalay ka sa akin, ganyan. Pagpapalala, pinalayan sila mula sa alaman ng Eden. So, yan ang utos ng Diyos kay Adam. So, in other words, nung nagkaroon siya ng asawa, nung lalaki ng Diyos si Eva, ang obligasyon ni Adam, ituruan niya si Eva doon sa kauna-unaan at kaisa-isang utos na binigay ng Diyos. Na huwag nilang kainin yung pinagbabawal na bunga ng isang, huwag nilang kainin yung bunga ng pinagbabawal na punong kahoy, pagkakilala, mabuti at ng masama. So, yun ang utos ng Diyos kay Adam, kapatid. Ngayon, ang problema,
Pareho sila lang kasala, tandaan natin yun. Pero ang nadaya ay ang babae, hindi si Adam. Si Eva ang nadaya. Siya tinukso ng Diablo at siya nagkasala. Yan ang makikita natin, mababasa natin sa banal na salita. Kung siya lamang, kung siya lang, hindi nakakainin yung pinagbabawal na punong kahoy. Tandaan natin, at that time, sila innocent. Kaya silang alam sa paggawa ng masama. So kung siya lang, hindi niya kakainin yun. Kaya lang, siya tinukso ni Satanas. Dahil ang katotohanan, ang bawat kasalanan ay dumarating dahil nahuhulog tayo sa tukso kanya. At sa kaso po ni Eva, siya'y natukso, nagkasala. Kumain siya sa pinagbabawal ng punong kahoy ng Diyos. So siya natukso ni Satanas at siya nagkasala. So yan ang pinagagalingan ng kasalanan. Pag tayo natutukso at tayo nahulog sa tukso, at ginawa natin, doon tayo nagkasala. Yung tukso, hindi pa kasalanan yun eh. Pero pag pinagbigyan natin yung tukso, yun ang kasalanan. Ang problema ni Satanas, si Satanas mo, pinabaliktad niya mabuti. Binabaliktad niya masama. Ginagawa niya masama yung mabuti. Ginagawa niya mabuti yung masama. Ang sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay kanya. Baliktad sa sinabi ng Panginoon. Kay mamamatay kanya. Sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay kanya. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. So sabihin, binigyan siya ng isang mabuting larawan. Hindi na masama yan kanya. Ang totoo niya, hindi ka mamamatay, balik katulad ka ng Diyos. Malalaman mabuti at masama. So in other words, yung masama, hindi pinakikita ni Satanas na masama. Pinakikita niya yung mabuti kanya. Otherwise, ba't ka matutukso? Kung pinakikita niya ng bagay na masama. So pinakikita niya isang bagay na masama, ay mabuti. Ganun palagi ang paraan ng pagtutukso ni Satanas. Totoo sa panahon ng unang pagkakasala at sa pasalukuyan nating panahon. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, nagkakasala yung mga tao. Sa 1 John chapter 2, verse 16, tatlo yung tukso. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Makikita. And pride of life. Ganyan. Yung palaging avenue ng pagtutukso ni Satanas. Kahit sa ating Panginoon. Gano'n. Kahit kay Eva, gano'n din. Sa atin, gano'n din. Yun ang paraan ng pagtutukso ni Satanas. Sa ilan, papasahin ninyo, gano'n din ang ginawa ni Satanas. Yung pagtutusok niya. Ngayon ba ito yung tinapay kanya? Last of the flesh. Tapos kaya pakikibibig ko siya lahat ng kahariyan. Last of the eyes. Ang sabi niya, lumundag ka kanya. Hindi ka masasaktan kanya. Pride of life. Pero tinutukso natin Panginoon. Dahil kilala niya si Satanas. So yun ang technique pa rin sa panahon natin ngayon. Yun ang technique na ginawa niya kay Eva. Yun ang technique na ginawa sa Panginoon. Yun din ang technique na ginagawa sa atin ni Satanas para tayo ay magkaroon ng pagkakasala. Binabaliktad lang niya yung mabuti na maging masama at ang masama ay maging mabuti. So, pareho sila nagkasala. May difference yung sino nadaya, si Eva. Pero pareho sila nagkasala. Hindi ko si Adam ay hindi nadaya. Hindi sila nagkasala. Sila nagkasala sila pareho. Yung babae nadaya. The woman was deceived. Naloko siya ni Satanas. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 14, at si Adan ay dinadaya, hindi sinasabi ni Pablo siya nagkasala, hindi siya nadaya. Kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. So nadaya ni Satanas yung babae. Pwede tayo mag-imagine ano po. Bakit hindi lalaki dito sa niya? Bakit yung babae? Siguro meron
magkaugnayan sa nature ng babae at lalaki. Magkakaiba yung kanilang kalikasan ng maging lalaki at maging babae. Yun, tinignan ni Satanas yung kahinaan ng babae at tatay ng babae. Ang kasalanan niya na siya dapat ang nangunguna sa kanyang asawa. Pero siya sumunod. Imbes na siyang manguna, hindi magkasali ang asawa niya, siya sumunod, kumain din siya. So Genesis 3:6, kaya makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, so lust of the flesh, di ba? Nakalulungkot sa paningin, lust of the eyes, na dapat nasayin upang maging patalino, pride of life. Siya'y pumitas ng bunga nito at kinain nito, at binigyan din niya ang kanyang asawa, nakasawa niya, siya'y kumain kanya. Sino una nakaalam ng kautusan? Si Madam, si Adam, hindi si Eva. Pwede sabihin din, hindi kumain niya kasi kasalanan niya, ganyan. Pero kumain din siya. Sa imbesa siyang manguna, siya sumunod sa kanyang asawa. So sila yung pareho nagkasala, pero sila kumain. Hindi ito maiisip na babae, kundi siya tinukso ni Satanas. Yung tukso yung suggestion yun eh. So nakita tuloy niya ang babae, tinignan niya mabuti yung pulong kahoy. At nakita niya. So in other words, previously, hindi niya tinitignan yan. Otherwise, ba't pa siya tumingin kung dati na tinitignan, di ba? Nung pinagbawal lang siya, hindi sila tumitingin to. Dahil nila, pinagbabawal lang yun. Natignan niya yung kanya. Nang makita ng babae, ang bunga ng pulong kahoy, mabuting kainin, nakalulunod sa paningin, na dapat nasayin upang maging matalino. Yun ang unang pagkakaroon, tinignan niya mabuti yun. Siya yung tukso at siya yung kumain. So, pero sila nagkasala. Ang babae lang na daya, yung lalaki hindi. Pero sila nagkasala. Ano yung buwan ng kailang pagkakasala? Ito yung consequence ng kailang kasalanan. Ito yung sa kanila lang. Kasi makapag-isip tayo, bakit yung isang babae kapitbahay namin, hindi siya nahihirapan mag-anak? Meron kami kapitbahay doon sa gasta, parang tumatay lang pag nangahalak. Ito yung kasalanan. Itong consequence nito kay Eva lang. Basahin natin. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap ko sa iyong paglilihim. Mahanap kang may paghihirap. Ngunit ang iyong kinanais ay para sa iyong asawa at siya mamumuno sa iyo ganyan. Sa English kasi, the desire, sa desire ganyan, pagkinanais. Hindi po ito sexual desire. Ito yung desire na mamulo sa asawa niya. Yan ang ginawa niya, di ba? Siya namulo sa asawa niya. Gusto niyang pagpatuloy yun. Sabi ng Diyos, hindi. Siya mamumulo sa iyo, kanya. Sabi ng Diyos kay Eva, hindi ikaw mamumulo sa asawa mo. So, desire ni Eva to lead and dominate her husband. Ito yung sinira ng Diyos. Ito, natutuhanan na ito, totoo pa rin hanggang ngayon. Dito po kasi sa Efeso, ikalimang kabalata. Ngayon natin ba alam meron dyan? Sapagkat ang asawa lalaki, ulo ng asawa babae, gaya ni Kristo, ulo ng iglesia, na siyang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia ay nagpapasakot kay Kristo, gayon din ang asawa babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Dahil ito'y napatunayan sa panahon ni Eva at ni Adam. Hindi maaaring manguning babae kanya dahil siya nadaya, hindi lalaki. So sa panahon natin, gano'n pa rin yan. Pero gano'n pa rin ang kaisipan ng mga babae. Ang mga tukso ng babae, sila yung mamuno sa asawa nila. Pero yung kasalanan nyo, yung tandaan natin, dapat sila yung magpasakop sa kailang mga asawa. Hindi yung lalaki ang nagpapasakop. Yung babae ang nagpapasakop. Yun ang kaparusahan kay Eva. Si Adam. Noong unang panahon, bago siya nagkasala, walang problema yung kailang pangangailangan. Lahat ng panungkap, buka ng punungkap, bigyan lang kainin kayo. So, hindi sila nagtatrabaho para mabuhay. Sila nabubuhay para magtrabaho. Kasi ang trabaho nila, yung ayusin nila yung kalawalan, di ba? Yung trabaho nila eh. Pero hindi sila nagtatrabaho para mabuhay. Sila nabubuhay para magtrabaho. Bumalik na tayo. Sila nagtatrabaho para mabuhay.
buhay. Dahil wala na yung provision ng Diyos sa kanila. Dahil pinalaya sila mula sa alamana. Ito sinasabi, before they sinned, they lived to work. Nagtrabaho sila. So, hindi tayo ang tao, hindi siya nilalang para maging tamad. Kailangan mo siya gagawin. Pagkatapos sila nagkasala, they work to live. Dito lang galing siya ng hanap buhay. Hinahanap mo yung buhay mo, nagtatrabaho ka. Kasi, kung hindi ka magtatrabaho, mamatay ka kanya. Pero previously, hindi. Pero lahat ng mga pagkain na binigay ng Diyos, malaki sa mga kain mo. Nung bago siya nagkasala, ang Diyos ay responsable sa kanila. At binigay niya lahat nilang pangangailangan. Bago siya nagkasala. Pero nung nagkasala sila, anong ibig sabihin? Dineject nila yung leadership ng Diyos. Ayaw niyong sumunod sa akin. Sabi nila, bahala kayo. You're on your own. Ayaw niya yung binibigay ko yung pangangailangan niyo. Ngayon, magtatrabaho ka. Sabi niya kayo na. Dineject yung aking paumuna sa iyo. Ganyan. Yun ang sinasabi ng Diyos sa kanila. At kaya na rin kanya sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, yun ang kasalanan niya, di ba? At kumain ka ng bunga ng puno kahoy na aking inutos sa iyo na huwag kang kakain yun, sumpahin ang lupa dahil sa iyo. By the way, nung nagkaroon ng paglubog sa buong mundo, inalis ng Diyos yung sumpa na yan. Kakain ka mula sa Kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, mga dinig at tawag, sisibo doon para sa iyo. At kakain ka ng tanim sa parang, sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikay mabalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay labog, at sa labog ka babalik. Bago siya nagkasala, wala sinasabi ganyan ng Diyos. Dahil nandoon din yung tree of life, di ba? Pag kinain nila yun, pwede siya po yung magpakailanman. Dahil nagkasala sila, na walang access nila doon sa kalaban ng buhay. Pero ngayon, dahil wala na yung kalaban ng buhay, mamamatay sila. Yan din na napunta sa lahat ng mga tao, kaya tayo namamatay. Dahil nagkasala siya, yung ating mga magulang. So, ngayon, ganun din. Sa panahon natin, pagka tayo nadaya ng kasalanan, at tayo natin magsisi, we are na wrong, kababayaan tayo ng Diyos. Sa 2 Thessalonians, chapter 2, natin. At dahil dito, pinagtalan sila ng Diyos ng mga pangyarihang pagkalila upang maniwala sila sa kasinungalingan. Ito yung problema pagka nagkasala tayo, hindi tayo nagsisisi. Upang makatulong silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. Sana binigay ng Diyos, mga pangyarihang pagkalila. Mababayaan ka rin yan. Para baka sinasabi niya, yun ang gusto mo. Gawin mo. Nung dinreject nila ang Diyos sa Romans chapter 1, pinabayaan sila ng Diyos. Kaya sila napunta sa kasamaan kasi umalis sila sa leadership ng Diyos. So, ganoon ang nangyari kay Adam at Eva, ganyan din ang mangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. Pag nagkasala tayo, hindi tayo babalik sa Diyos. So, wala nang access to tree of life. Kaya mayroon tayo physical death. Walang utos na pinagbabawal na kainin yung alaman ng buhay. Hindi pinagbabawal yun. Isa lang ang pinagbabawal. Accidentally, magkatabi lang yun. Ito yung parang nasa gitna ng alamatan. Pero, nadaya siya ng babae. Hindi siya talaga si babae. So, kinahin niya yung pinagbabawal. Instead na yung tree of life. Dito sa Genesis 3:19, meron na silang kamatayan. Sa bawas ng iyong mukha, kakain ka ng klapay, nag-ikay bumalik sa lupa, sapagkat siya kang kinuha, ikaw ay labog, at sa labog ka mamalik. Ngayon, magkakaroon na kayo ng physical na kamatayan. Sa Ecclesiastes 12:7, at ang labog ay bumalik sa lupa, nagaya ng una, yan ang ating katawan. At ang Espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Actually, yung Espiritu, yung tayo mismo. Sa Hebrews 9:27, at yamang tinagda sa mga tao mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay pag-uupo. Dahil sa kasalanan ni Adam at Eva, nagkaroon ng lahat ng mga tao pagkatapos sila ng physical death. Kaya tayo ngayon, namamatay tayo sa physical. Dahil ito, dahil pinalaya sila mula sa
alam mo na, wala nang access sa tree of life. Kanya. So, mamamatay kayo. Wala kayo. Sabi ng Panginoon kay Adam at kay Eva. Sila nahiwalay sa Diyos. Dalawang klaseng kamatayan sa Biblia. Yung physical death, naihiwalay yung katawan sa espiritu, at ang spiritual death, dahil naihiwalay sa Diyos. Sila'y pinalayas mula sa alaman ng Eden. Masahin po natin. Sinabi ng Panginoong Diyos, tignan ninyo, ang tao ay naging para isa sa atin. Paano natin sasabihin ng Diyos ay isang persona lang? Meron siya kausap, di ba? Sino yung kausap niya? Tulad niya ng Diyos. Na nakakilala ng mabuti ng masama. At ngayon, makaiunat ang kanyang kamay at tumitas din ang bunga ng punong kain ng buhay at kumain at mabuhay magpakailaman isang magsalanan. Kaya nagdala sila ng Panginoong Diyos sa alaman ng Eden. In other words, so ikay makasalanan, wala kang karapatan sa tree of life. Yung sinasabi ng Panginoon. Upang kanyang bungkalin at lupay pinagkunan sa kanya. At tinitinabuhay ang lalaki sa iyo babae. So ito po ay isang figure of speech. Ano po? Ito tinatawag synecdoche. Sinasabing lalaking pinataboy, pero ibig siya kasama yung babae. At tinilagay sa silangan ng alaman ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagdidiga sa tabak na umiikot upang pantayan ang daang patungo sa punong kain ng buhay. Nagkasala kayo kanya, wala na kayong karapatan sa punong kain ng buhay. So sila'y nahiwalay sa Diyos. So they were separated from God dahil sa kailangan magkasalanan. Dahil nagkasala sila, tumabag sa kalooban ng Diyos. Kaya here, you will surely die, sabi sa atin. Kaya po sa bagong tipan, mababasa natin yan. Kaya ano mga patay sa inyo, mga pagsasalasal at mga kasalanan. Kaya ikausap ni Pablo, buhay, di ba? Para masusulatan yung patay. Pero patay sila, o iwalay sila sa Diyos dahil sa kailangan kasalanan. Na dating yung nilakaran, ayon sa lakat ng salibutan ito, ay sa pinunong kapangyarihan ng ipapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa Romans 5:12, kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan sa libutan at sa pamagitan ng kasalanan ay kamatayan, kaya tumatingin sa lahat ng mga tao kamatayan sapagkat ang lahat ng nagkasala. Hindi ito physical death. Dahil may mga sagpulan na mamatay. Wala naman silang kasalanan, di ba? So ito is spiritual death. Ikay nahiwalay sa Diyos. So yun ang ibig sabihin ng you will surely die. Sila'y kayo mahiwalay sa akin. Masisira ang ating relasyon na katulad ng una. Ang kailang innocence ay nawala. Ito tandaan po natin. At irreversible na yan. Pagka tayo nagkasala sa kauna-una ang pagkakataon ng isang kasalanan, your innocence is broken. Hindi mo na maibabalik yun. Yung kailang innocence na wala, kaya ngayon, alam mo nila yung mabuti at masama. Hindi na nababalik yun. So, dahil sa kahit sa ginawa nila. So, it's irreversible. Genesis 3:9. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko yung tinig sa alamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Yun ang clue ng Diyos na nagkasala sila. Dahil una, wala silang malisya. They were innocent. Ngayon, meron silang malisya. Kaya din sila hubad. At sinabi niya, sino nagsabi sa inyo ikaw hubad? Kumain ka ba sa bunga ng punong kahoy na inutos ko sa inyo huwag mong kainin kanya? So yun na wala kailang innocence. At di na naman ibabalik yun. Doon sila nagkasala na kinain na pinagbabawal ng punong kahoy. At hindi naman ibabalik kasi pinalayas na sila eh. Pinalayas sila sa alamanan. Hindi siya pwede bumalik doon. Dahil makakainin nila yung alamanan ng buhay. So yun po makikita natin na kailang innocence ay nawala at hindi naman ibabalik. Ano ang attitude nila? Minsan, inisip natin, ang Diyos ay magpapatawad. Di ba? Bakit di sila pinatawad? Di ba ang Diyos ang magpapatawad? Kahit pinakamasamang tao, pinatatawad ng Diyos eh.
Pero bakit hindi sila pinatama ng Diyos? Number one, hindi sila nagsisi. Ang isang bagay na hindi natin mababasa, pagkatapos na magkasala, ay salita, kami nagsisisi. Wala tayong mababasa, nagsisi sila. Hindi nila kinilala ang responsibility nila sa kanilang magkasalanan. Inilipat nila sa iba. Na para sila yung biktima at yung iba na yun at naging dahilan bakit sila nagkasala. Yun ang problema nila. Kung ang Diyos, pag tinanggap mo yung pagkakasala mo, tatawarin ka ng Diyos. Pero hindi ganun ang ginawa nila. Tingnan ninyo. Sa Genesis 3:12, sinabi ng lalaki, yung babaeng ibinigay mo na aking mga kasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy, ito yung hilahin. Ganyan. Bakit wala mo siyang isip? Kahit ibigay pa sa iyo punong kahoy, alam mo yun ang kasalanan, ito yung ginawa. So instead sabihin, kasala ko Panginoon kasi kinahin ko. Ganyan. Hindi, itong babae binigay mo kanya, ang dahilan. Yung babae naman, sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong yung ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ko ng ahas at ako'y kumain. So tingnan ninyo, hindi nila tinanggap ang responsibility sa kanilang ginawa. Nililipat nila sa iba. Anong implikasyon niyan? Sino ba yung namalang sa babae? Ang Diyos. Sino bang namalang doon sa ahas? Ang Diyos. Parang sinasabi nila, ikaw may kasalanan, Diyos, kanya. Kasi ikaw lumalang sa mga yan. Di ba, sa lumalang sa serpent ang Diyos? Sa lalaki, sa babae, ang Diyos ang lumalang to. Ngayon, biniblay nila yung serpent at yung babae. So, ano ibig sabihin, no? Niliblay nila ang Diyos, ikaw lumalang niya, kanya. Kung hindi mo nilalang yung serpent, hindi siya lang tinukso. Sabi niya ba? Sabi ng malalaki, kung hindi mo nilalang yung babae, hindi siya lang tinukso, tagkasala kanya. So yun ang nagiging consequence, no? Ba't sila patatawa ng Diyos? Sa bandang uli, ang Diyos pagkailang binibigyan ng kasalanan. Dahil siyang lumalang sa mga binabangkit nilang responsable, tama sila lang kasala. So ang isang mabigat na lesson dito na makikita natin, tanggapin natin yung responsibility sa ating kasalanan. Ginawa natin yun, you have to accept. At kailangan tayo magsisi para patawarin tayo ng Diyos. Wala nang ibang paraan yan. Tayo po ay hindi na sa larawan ng Diyos. Hindi tayo robot. Tayo po ay may abilidad na mag-isip at pumili. Yung sa Psalm 115 verse 2, sabi, ang Diyos ay nasa mga langit. Ang ginagawa niya gusto niyang gawin. So meron siyang free will. So ang tao may free will din. Pwede niyang piliin na magkasala, pero pinili nila na magkasala. Ang sasalanan ay result ng kawalan ng self-control. Tandaan po natin yun. Lahat na nagkakasala, nawala ang ating self-control. Kahit ano pang kasalanan ginawa natin. Kung meron ka self-control, hindi ka magkakasala. Kasi kontrolin mo yung sarili mo. Na huwag mong gawin ng isang bagay na alam mo na masama. Paano ng tao nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya tayo nasusubukan sa mga bagay-bagay kung magkakasala tayo hindi. Huwag sabihin ng sino man kapag siya tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tinutukso ng masasama. At hindi rin siya nanunukso sa sino man. Ngunit ang bawat tao yung tutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya'y nahila at nakit nito. At kapag ang pagnanasang yun ay naipaglihin, ito yung nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, ibig sabihin pag patuloy ka sa pagkakasala, ay nagbubuwan ng kamatay kay maiwalay sa Diyos. Huwag kang iyong padaya, baka minamahal mong kapatid. So yun ang proseso ng pagkakasala. Kailangan pagka nagkasala tayo, maihiwalay tayo sa Diyos. Masisira ang ating relationship sa Diyos kung nagkasala tayo. Yung kauna-unang kasalanan ginawa natin, ay nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Sa bansang Israel, bakit dumating ang panahon na hindi nakikinig ang Diyos sa bansang Israel? Bakit dumating ang panahon hindi na sa tumutulong sa bansang Israel? Dahil nagkasala sila. Dahil ito, kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, may click, na di makapagligtas.
Hindi mahina ang kanyang pagdinig, na ito hindi makarinig. Ngunit pinag-iwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, siyang nagkubli ng kanyang bukasan nyo, malapat siya hindi nakikinig. Dahil hindi sila nagsisi. Maraming pagkakataon sa Old Testament na nagkikipag-usap ang Diyos sa bansang Israel. Pero tumanggi sila. Eventually, hindi na sila pinakinggan ng Diyos. Ang ating pride at ang refusal na tanggapin natin ang ating kasalanan ay mapapapunta tayo sa walang kaparusahan. Si Nathan, kung sabihin niya kay David, ikaw yung tao yung kanya. Nasabi niya, ako'y nagsisisi kanya. So, tinanggap niya ang kanyang pagkakasala. Hindi sinasabing, tama ang ginawa niya, hindi mali pa rin. Pero tinanggap niya, siya nagkama. Nagsisisi ako niya. At tinanggap ng consequence ng kanyang pagkakasala. Pero ang isang contrite heart na mapagkumbabang puso kanya ay patatawanan ng Diyos. Ito yung tao tinatanggap niya, siya nagkamali, at humingi siya ng kapatawaran sa Diyos. Yun sa 1 chapter verse 7. Ngunit kung tayo nawalangat sa liwanag, tulad niya nasa liwanag, may paikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak, ang lumilili sa atin sa lahat ng kasalanan. Mga munting anak, ang mga bagay na ito sinusulat ko sa inyo, upang kayo huwag magkasala, hindi warning. Ngunit kung sino man ay magkasala, tayo may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo at siya matuwid, siya kabayaran para sa ating magkasalanan, at hindi lang para sa ating, kundi para din sa kasalanan sa liwanag. Hindi pinag-uusapan gano'ng kabigat ang kasalanan mo. Hindi pinag-uusapan kung anong kasalanan mo. Ang pinag-uusapan kung tatanggapin natin na tayo ay nagkasala. Na doble. Ngayon, ito po ang pagkakataon na delikado na tayo. Kung makita lang sino man ng kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanan hindi tungo sa kamatayan, ay dalangin siya at ibigyan siya ng Diyos ng buhay. Nahugot sa mga kasalanan na hindi tungo sa kamatayan. May kasalanan tungo sa kamatayan, dito kung dito sinasabi ko na yung dalangin nyo. Maraming kahulugan na binibigay sa talatang ito. May nagsasabi na kapag dinala sa kamatayan ng kapatid, ng kasalanan niya, hindi na natin siya pwedeng panalangin. Kasi dinala siya kamatayan ng kasalanan niya. Meron din nagsasabi na pag nakikita natin kapatid magkakasala, siya nagsisisi kanya. Hindi na siya pwedeng panalangin kasi yung mismong tao, hindi naman siya nagsisisi. Pero darating ang panahon na yung damdamin natin laban sa kasalanan, ay mawawala. Kasi meron tayong tinatawag na conscience. Ito yung nagpapabala sa ating ginagawa. Pag palagi tayong paulit-ulit nagkakasala, dating araw, titigas yun. At di na natin kikilalanin ang ating pagkakasala. Pero sabi rito, yung contrite heart, ang mahahain sa Diyos ay magbag na diwa, isang pagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin kanya. Kung tayo mabagabag sa ating kasalanan, tayo magsisisi namin, hindi tayo hahamakin ng Diyos. Handa po natin yun. Hahamakin tayo ng tao, pwede tayo hahamakin ng Diyos, tayo patatawaran ng Diyos. Pero kasunod niya, dapat ni Eva, na hindi ba na sila nalungkot? Alam tayo lang yun, ni Eva. Hindi ba siya nalungkot eh? Hindi ba siya nagsisi? Hindi mo na tinanggap na sila nagkasala. Bakit sila patatawaran ng Diyos? Pero tayo, sa panahon natin ngayon, alin din ang pinag-uusapan kung anong klase kasalanan. Alam ng Diyos na tayo magkakasala. Otherwise, hindi susubukan niya alam kung hindi tayo nagkakasala. Alam din ng Diyos na kahit Kristiyano tayo, maaari pa rin tayo magkasala. So, tugon ng Panginoon, palagi nasa atin para lilisin ang ating pagkasalanan. Pero sa kondisyon niya. Kung di tayo Kristiyano, kailangan tayo sumunod sa Ebanghelyo. Sumampalataya ng bautismo ay maliligtas. Sabi ni Pedro, magsisi kayo at ang bawat sa inyo magpabautismo para sa pagpapatawad ng iyong mga kasalanan.
Kung Kristiyano na tayo, kailangan nating ipahayag ng ating kasalanan at pagsisi, tayo patatawanan ng Diyos. Hindi yan mawawala hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pag hindi tayo naligtas, tayo may kasalanan. Hindi natin kinuha yung ibinibigay ng Diyos na biyaya sa atin. Sapagkat ang Diyos ay Ama. At hindi gusto ng Ama na sino man sa kanyang mga anak ay mapahamak. Katulad ng sino mang ama, magulang, ayaw natin mapahamak ang sino man sa ating mga anak. Ganoon din ang Diyos sa langit. Sa 2 Peter, chapter 3, verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako dahil matagal na lumipas ang panahon, di mo mabalik ang Panginoon. Kagaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi naibig na kung sino man ay mapahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisisi kanya. Kaya hindi pa dumating ang Panginoon. Habang hindi pa tayo namamatay, meron pa rin tayong pag-asa. Susunod tayo sa kalooban ng Diyos. So, natin isipin, wala nang bibigat na kasalanan. Doon sa kasalanan, pinatay nila ang anak ng Diyos. Di ba? Yun ang pinamabigat na kasalanan. Hindi pinatawag ng Ama sa pamamagitan ng Panginoon. Kailangan tayo magkasalanan, hindi kasi bigat na. Di ba? Pwede tayo patawarin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at purihin po natin ang Diyos sa kanyang mga salita.